At sa sandaling makuha ko yung mga dokumento na yan at naikumpara ko na yung pumirma kay Gutesa, ganun din yung nakapirma doon sa mga ibang dokumento na dumaan sa iyong opisina, may kalalagyan ka, na masasabi ko sa inyo. Huwag po kayong bibitaw. Huwag niyo pong kalilimutan na ang inyo pong pera, ang pera ng kaban ng bayan, ay inaswang po ng mga tao ito. Nako, scapegoating strategy ng administrasyon kaugnay dito sa mga anomalyang flood control project. Binulgar ho nitong si Senator Rodante Marcoleta. Wala ho tayong maraming pag-uusapan dito sa video na to. Kaya naman kung bago lang ho kayo sa PHP, isang like at isang subscribe, masaya na ho tayo dyan. Sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button nandiyan lang ho sa baba. Ito na, rekta ho tayo sa ganang mamamayan. Palakpakan ho muna natin itong si Senator Rodante Marcoleta. Pambihira ho ito. Uso daw po ngayon yung mga, di ba, pagpapalit ng panahon mula sa tag-init, nagiging taglamig. Nagkakaroon ng ubos, ipong lagnat. Yun po ang uso. Sa bagay, may edad sa akin si Nelson. Opo. Hindi naman niya madidispute. Wala sa dito. Ayun, magaling ka, Nelson. At next week ay magkakuntahan tayo. Anyway, una, kumusta po muna kayo? Okay naman tayo, Jen. Opo. Gaya ng dati, masigla naman tayo. Marami lang problema ang ating bansa, ngunit talagang ganyan. Opo. Kailangan lahat tayo ay magtulong-tulong. May saayos natin ang mga problema. Napakarami kasi. Totoo. Napakaraming mga nagtatakip ng katotohanan. Yung mga ganyan. Yung pinaka-problema ko yung... Ang gusto ko kasi, malaman ng mga taong bayan, ano nangyayari sa ating bansa? Opo. Ano ba yung sitwasyon sa ating bansa? Tama po naman. Ano na ang pangyayari sa likod ng mga iniimbestigahan, lalong-lalo na yung flood control anomalies na yan. Yan, opo. Sapagkat kailangan nating bigyan ng impormasyon, tamang impormasyon ng lahat ng ating mga kababayan. Opo, kasi- Hindi sila pwedeng nalilin lang na lang at naililigaw ng kung sino-sino. Asan sa ating mamamayan, sa ating bayan. Seguridad, Opo. estabilidad at pagsulong ng isang bansa. Ayan. Di ba? At saka siyempre, yung tiwala ng taong bayan, medyo nagkaroon ng bahid, dapat may balik po yun. Kasi kung malaki ang problema ng bansa mo, kailangan malaman ng taong bayan. Kasi sila lang naman higit sa lahat ang makatutulong. Yung sama-samang pagtutulungan. Yan, Pagmamalasakitan sa bawat isa, napaka-importante. Opo. Ngayon, kung hindi nila alam ang laki ng problema, hindi nila alam kung saan sila higit na makakatulong. Kaya importante ang impormasyon, importante ang katotohanan, ang katwiran, at wala sanang mga kababayan na gumagawa ng kung ano-anong bagay para ilihis, Totoo. para pagtakpan, Yeah. ano? Correct. Para sa ganun na iligaw at linlangin sa paniniwala na ganun pala yung nangyayari na hindi naman pala tama. Napakalaki ng papel ng social media sen. Well, positibo at negatibo, no? Tama. Ano ho yan yung panliligaw na sinasabi ni Senator Rodante Marcoleta, ramdam ho natin yung hugot niya eh. Kasi kita nyo naman ho mga kababayan, napakalinaw ng mga naging pag-uusap dyan sa Senado na kung saan itong si Martin Romualdez at itong si Saldico, sila ho talaga ang tinuturo ng kung sino mang Poncio Pilatong pagtatanungin nila dyan, lagi hong nakakalagkad ang pangalan ng dalawang individual na to. Ang hindi ho natin maintindihan dito, bakit si Saldico lang? Tapos ang headline pa sa mga mainstream media, imbis na si Saldico, itong si Senator Joel Villanueva at itong si Senator Jingo Estrada. Di ba? Masyado ho silang napaghahalata na talagang kulang na lang. Kung pwede nga lang eh. Alam niyo mga kababayan, kung kaya lang na hindi isali yang si Saldico dyan sa listahan na yan, ginawa na ho nila yan. Kaso hindi lang ho talaga maaari. Kaya ang papel niya sa kaliliwanag, pero napakalaki din po ng papel niya sa kalalabo ng mga issue. Ganun eh. Either ganito ang direction mo, o baliktarin mo ang direction. Yan, opo. Mabuti na lamang din, ang isa sa aking comfort zone ay yung mga kababayan natin mismo. Yan, yun ang Sa ngayon, hindi na sila madaling mailigaw eh. Opo. Marami pa rin ang gustong talagang mailigaw ang mga kababayan natin. Pero, dahil sa likas na talino na rin nila, mahirapan na silang ano eh. Totoo. Kahit ano pang gawin nila. Mamaya, i-discuss natin ang mga ilang bagay kung paano ang ginagawa nilang panlilinlang sa mga kababayan natin, sa mga nagaganap sa ating paligid. Naku, alam niyo saan, bagay na yan. Hindi lang siguro 1,000 personal messages bukod doon sa social media, pati sa text. Ang tanong, ito ba ito? Ano ba na? Actually, alam ng mga kababayan natin yan eh. Alam ng mga kababayan natin yung ginagawang panliligaw ng mga ilang individual dyan para may lisang usapan doon sa mga talagang mastermind dito sa issue ng maanumalyang flood control scandal na to, di ba? Alam mo nila kung sino yung mga naglilis. Pinakauna na dyan, si Pinky Lacson. Patatin mo, imbis na pag-usapan yung sworn affidavit, yung salaysay nitong si Master Sergeant Orly Gutesa, pinagpupukusan ho niya yung pirma doon sa affidavit. Kundi ba naman siya tinamaan ng kalahating, di ba? Napakahusay. Pambihira. Lalo yung isang araw, yung weekends, na inambus daw. Sabi ko, magkasama tayo Sabado, di ba maghapon? Maghapon po ng Sabado, magkasama tayo dalawa. Tapos pagdating ng Linggo, Jen, totoo ba ito? Kako, mukhang malabo, magkasama kami ng Sandante nung Sabado eh. Maski nga yung ambush interview, ayoko eh. Ay, isa pa po yun. So mapapangiti ka na lang at mapapaisip, bakit kaya? Ano kaya ang darating sa isang taong gumawa ng ganito? Anong ganansya niya? Anong pakinabang niya rito? Siguro pansarili, nasa sa kanya. Silang nakakaalam kung paano siya makikinabang doon. Maring binayaran siya para gawin yun. Di ba? So ang objective niya para manggulo lang, o kaya takutin yung mga ibang tao, o kaya bigyan ng alalahanin ng mga taong malapit sa akin siguro. Yan, Katulad mo, di ba? Ay, opo, talaga naman. Mabuti na, siguro kung hindi tayo magkasama, baka napaniwala ka eh. Pansamantala, kahit sandali lang. Siguro, yun lang isang minuto kanyang medyo kinabahan si Jen Subarjaga. Nako, accomplishment ko ba nila? Accomplishment ko na yun. Nako, oo. So, yan naman gusto kong
ayusin natin sana. Oo. Lalong-lalo na naharap nga tayo sa napakalaging problema ng bansa. Ito, hindi pa nga natin natutukoy kung sino ang malalaking taong nasa likod nitong maanumalyang pagpapaglalatag ng mga flood control projects. Oo. Ay sari-sari ng naglalabasan. issues ang naglalabasan. Yan. Parang merong deliberate na attempt talaga dyan na Oo. Diversion. takpan talaga ito. Yan, Oo. oo. Ako nakikita ko eh. Sa social media sen at saka sa media, ang tawag doon pinaproject, di ba? Pinaproject. Mukhang pinaproject kayo na ganito po ang ipinta sa tingin ng ating mga kababayan. Tama ka, pero kasama yun doon sa grand design eh. Merong grand design. Talagang malalim ko And cover up. Oo. Ang, meron akong 5 natukoy na mga pamamaraan kung paano nila i-flow yung isang grand design to protect and shield the mastermind. Yung mga malalaking tao sa likod ng maanumalyang yan. Una, yung scapegoat strategy. Scapegoat strategy. Hanap sila ng kung sino yung mapagbalingan nila. Ang napagbalingan nila ngayon, sapagkat wala rito, ay yung dating Congressman Saldico. So, gusto nila doon lang matuon, doon lang ma-focus ang usapin. So yun ang magiging scapegoat nila. So parang kapag yun ang nadiin mo, ligtas na lahat. Pwede. Sana kung ma-establish natin, Yun ang hanggang story. doon lang. Okay. Kaya lang, Tama. nagsisisigaw ang mga ebidensya. Nagsisisigaw at lumalantad, nag-uhumiyaw Opo. ang mga Katotohanan. sentimiento na hindi lamang kay Saldico eh. So kapag halimbawa nagawa nila na si Saldico na lang, yun ang scapegoat strategy. Okay. Kasi tingnan mo, meron akong nabasa na isang affidavit Opo. na isinabit sa ICI. Nako. Yung ICI, ito yung Independent Commission for Infrastructure. Yes po. Oo. Isang malaking tao na inimbita doon at pinagsubmit siya ng affidavit. Nako, yan na. Kapag binasa mo yun din, nilaglag si Saldico. Nako. So So talagang doon, lilitaw doon, talagang scapegoat. Ang sasabihin niya, maihinuha mo kung sinong tinutukoy ko rito. Opo. Wala po akong kinalaman dyan. Maaaring ako po ang pinakamataas doon sa Ahensya na yun. institusyon na yun. Opo. Ngunit wala akong kinalaman doon sa ginagawa ng mga chairman. Lalong-lalo na yung chairman ng Appropriations Committee. So makikita mo, merong direction talaga yung scapegoat strategy. Opo. Gusto nilang papaniwalain ang mga Pilipino, mga kababayan natin, na hanggang doon lang. So kapag naipagtagumpay nila yun, teka muna, may maliligtas kayo. marami ma-absuelto, parang dating gano'n. Sa akin kasi hindi. Sinabi ko, kinakailangan matukoy natin kung sino talaga ang pinakautak, pinakaugat ng lahat ng ito. Tapos susunod, undermining the whistleblower. Nako. Okay. yan. Okay. Yan. Ang minamaliit nila, Kong. Ang daming whistleblower. Minamaliit nila yun, oo. Ngayon, mamaliitin nila ngayon. Ang pinaka-classic na example ay yung Orly Gutesa. Yan. Yan, Opo. Ayan, di ba? Opo. Kasi ang importansya nung Pero alam niyo mga kababayan, tayo ay natutuwa sa mga kaganapan ngayon. Kasi dati noong si Senator Rodante Marcoleta, ilinalahad niya lamang ang katuwiran kaugnay diyan sa witness protection program na yan. Noong sinasabi niya, bakit tayo yung bigyan ng witness protection program itong mga diskaya? Willing na sila magsalita. Yung mga nalalaman nila ay talagang magtuturo sa mastermind dito sa mga anomalyang flood control project. Di ba ganun yung ganun yung direction eh. Itong mga diskaya na to talagang magtitel all na, mag-all out na ho sila eh. Kaso noong hinanapan na naman sila, nabutas yan. Itong mga walang senador na to, lalo na si Pinky. Oo, bakit pinagtatanggol yung mga diskaya, di ba? Ang optics ko noon, si Rodante Marcoleta, pinagtatanggol ang mga diskaya. Nung hindi sila makakita ng dahilan, bakit nga ba pagtatanggol ng mga diskaya? Ito ay nitong si Rodante Marcoleta, itong mga diskaya. Ang asawa niya, ganito ganyan. Di ba, kinonekta pa yung si Madam, yung asawa nitong si Sen Marcoleta. Ngayon, hindi talaga bumibenta. Yung yung independent consultant, hindi talaga pwedeng i-connecta doon sa galawan ng isang insurance company, di ba? Ngayon, dumating itong si Master Sergeant Orly Gutesa. Ngayon, hindi na ho nila pwedeng sabihin na bakit mo pinagtatanggol yung si Master Sergeant Orly Gutesa. Pinagtatanggol ni Senator Rodante Marcoleta yung mama na yan. Una sa lahat, siya ang kaisa-isang resource person na nagsalita dyan sa Blue Ribbon Committee nang hindi kumita dyan sa mga flood control project na yan. Ganun lang ho kasimple. Lahat ng nagsasalita dyan, kontraktor, kumita. Congressman, kumita. District engineer, kumita. Lahat po sila dyan kumita. At isa-isang witness, resource person na nagsalita dyan sa Blue Ribbon Committee na hindi kumita. At yan ho ay ang si Master Sergeant Orly Gutesa. for statement ni Gutesa, siya lamang ang natatanging testigo na lumabas doon sa pagdinig na yun, na kumonekta kay Saldico hanggang kay Martin Romualdez. Opo. Yun ang distinction. Kaya medyo nakulantang sila ron. Opo. Lahat ng paraan ngayon ginagawa para i-discredit si Gutesa. Ma-undermine, totoo nga. Oo, nakita mo, nagumpisa sila sa notaryo. Yan. Tingnan mo, may nagsabi pa maski na sa Blue Ribbon Committee, talagang ikinagagalak nila yung gumawa ng pagsisiyasat yung presiding judge Manila. ng Maynila. Opo. Napatunayan daw na talagang peke yung Pirma ni Ispera. pirma ni nung abogadang nagnotaryo. Oho. O pagkatapos na nila ma-establish nila yun, fraudulent yung statement. Yan. Sinundan ng gano'n. Oo. Oho. Unang-una, hindi man lang nila pinag-isipang mabuti, maaaring ang hindi pirma yun nung inaakala ni Gutesa na nagnotaryo sa kanyang dokumento. Mulat sa pool naman, talagang peke yung pirma, hindi talaga Oo. yung attorney. Pero hindi man lang nila sinikap na puntahan. Pwede naman nilang puntahan, ituturo naman
naman sa kanila. Saan ba kayo nagpanotaryo para makita natin sino ba yung nandyan? Yan, Kung hindi yung pumirma, sino yung nandyan? Hindi kasi hindi natin pwedeng tanggapin sapagkat pinaka-imposible yun na si Gutesa, siya yung mismo nga hanap ng mga libro nung nagnotaryo para makita niya kung anong ilalagay niyang document number. Yes po. Kukuha lamang yun doon sa pinaka-libro nila eh. Yung notarial register nila, sunod-sunod yun magmula sa number 1, 2, 3, sa pagdaan ng panahon, dadami yung nagpapanotaryo. Opo. Doon sa panahon na si Gutesa ay pumunta ron, siguro nasa 500 plus na yun. Opo. Halimbawa lang, yung pinanotaryo ni Gutesa ay number 522 na yun. Opo. Page halimbawa 125. Saan makikita ni Gutesa yun kung hindi sa mismong libro nila na nandun sa loob ng kanilang opisina? Tama. Pagkatapos, dinakita ko naman rin Ni Gutesa yun, nakita ni Gutesa. Palagay mo, nagkaroon ng milagro, nakita ni Gutesa yun. Yan. Saan niya kukunin yung stampad? Ayun, di Para na- i-stamp niya doon sa pinakahuling bahagi para lumitaw lahat yung notarial details. At saka yung sa lugar ng nagnotaryo eh. Yung kasi dahil Maynila yon, merong isang maliit na stamp na kailangan itatak din, opo. tapos itatatak mo Manila. Nakuha uli ni Gutesa yung gano'n. Naitatak ni Gutesa. Pagkatapos, nakita pa ni Gutesa kung nasaan yung dry seal. Yung dry seal ng attorney. Nako. At siya mismo yung nag-dry seal ng gano'n. Ano? Yan, oo. At saka niya ipinirma halimbawa. Kung si Gutesa na lang ang Ang gumawa ng lahat ng yun. paano magagawa ni Gutesa na hanapin yung notarial register ng taong sumisinop doon? Meron yun. Merong custody doon sa libro na yon. Paano pinahiram sa kanya kung pinahiraman yung, di ba? Opo. Kung hindi pinahiram, kinuha sa pilitang kinuha ni Gutesa para sa ganun ay magkaroon ng tatak. Mag-try seal. Palihim niya lahat ginawa yun. Di ba? Oo. Parang ang hirap paniwalaan. Mahirap. Kung halimbawa hindi nga pirma ng abogada, maaaring hindi niya nga pirma, pero ang pinakatotoo rito, meron kang itinalagang tao dyan na kinasangkapan mo, kausap mo, palagian, sapagkat nandun na sila sa Book 8 eh. Opo, pang 8 libro na nga po nila. Sen, Isipin mo na lang, yung Book 1 halimbawa, 1,000 na lang ang pahina. Pages, 1,000 dokumento na lang yun. Sa mga page, yung Book 1, meron ng 1,000 documents ang nanotaryo nila. Nung Book 2, 2,000 na. Nung Book 3, 3,000. Book 4, 4,000. Book 5, 5,000. Book 6, Book 8 na eh. So papalapit na sa 8,000 documents eh. Sino yung pumipirma roon na itinalaga mo? Kung hindi man ikaw ang talagang pumirma roon. Dapat bali na, ngayon, ito naman Blue Ribbon Committee, hindi man lang nila pinatawag kung sino yung taong nandoon. Di ba? Paano nakuha ni Gutesa? Sino yung nagpahiram kay Gutesa nung dry seal o kaya yung stampad? Kung aassumin natin na si Gutesa lahat ang gumawa ng lahat ng ito. Totoo. Sino pong nagpapanotaryo sa ating bansa ngayon? Pumunta po kayo sa mga lugar na kung saan meron pong City Hall. Halimbawa, Quezon City Hall. Kaya RTC, O kaya sa Manila. Hall of Justice. Napakarami po niya nakapaligid dyan. Lahat po na nagpapanotaryo, dyan pupunta, dyan tutungo yan. May dala-dala silang papeles nila at yan ang ibibigay doon sa kung sino man ang makakaharap niya ron. At magpagtatatakan lahat yung ilang dokumento niya at saka siya magbabayad. Meron bang isa sa kanilang nagpapanotaryo ang magpipilit na sabihin na bago siya umalis, Sir, ma'am, pasensya na po, bago ako umalis, ay gusto ko pong malaman kung kayo po talaga yung pumirma rito. Kayo po ba yung, kasi po nakalagay rito, Attorney Espera. Kayo po ba ito? Kayo po ba ito? Halimbawa, sinabi niya, pakipirma niyo mga uli ito, baka hindi po kayo ito eh. Meron ba tao magsasabi ng gano'n at magpipilit at uusisain niya na yung pumirma talaga ay yung nakita niyang taong nandun? Baka wala pang ganun sa Ngayon, hindi man lang nila, sasabihin nila ngayon, na kung merong taong itinalaga kung sino man yung abogadang nagtalaga noon. Diyan ka, para ito, pakinabang natin ito, isip-isipin mo, napasa siya 2021 lang. Bago nga lang po. Book 8 na siya. Yung law office namin dyan, ang tagal na noon. Baka yung Book 1 hindi nila napuno at saka ayaw na nilang magnotaryo kasi hindi yun ang talaga kinabubuhay ng aming law office eh. Totoo po. Nangangailangan lang kung minsan ay talagang mabilisan may pagnotaryo. Kaya lang siguro maaaring maglagay kami ron. Pero yung talagang para yun ang gawin namin. Hanap buhay, hindi yun eh. Itong abogadang ito, iyon ang kanyang hanap buhay. Ayun nga may mga branches sa Senate, di ba? Ngayon sasabihin niya, maaaring hindi mo pirma yun. Pero sisiguruhin ko sa iyo, kung nakikinig ka, Atty. Espera, tao mo yung nilagay mo doon. Kasi hindi ka abot sa pang 8 libro kung wala kang taong itinalaga doon at siya ang pumipirma in your behalf. At marami akong makukuha ng dokumento. At sa sandaling makuha ko yung mga dokumento na yan at naikumpara ko na yung pumirma kay Gutesa, ganun din yung nakapirma doon sa mga ibang dokumento na dumaan sa iyong opisina, may kalalagyan ka, Atty. Yan masasabi ko sa iyo. Matindi ho yan. Hindi ka mapoproteksyonan ng taong nanakot sa'yo para bawiin yung pirma na yan ng iyong notary office, di ba? Hindi ka mapoproteksyonan yan. May kalalagyan ka. Yan ang napakalupit na banat nitong si Senator Rodante Marcoleta. Dito kay Atty. Espera. Rito si Atty. Espera. Kanina ako na nga dalawang, di ba? Kaso yung chair. Kaya gusto ko yung marami. Opo. Kaya humihingi ako ng sample ng January, February, March, April, May, June, July, August. Kasi may September na ako, yung kay Gutesa. Hindi mo pwede kasing pikiin yun. Kasi kung, halimbawa, yung buong libro, gusto nitong si Atty. Espera na, kung sige, ayusin natin to, para kung sakaling silipin nila, maayos yan. Hindi ako mabutasan. Kailangan nila ipatawag lahat ng mga pumirma doon sa libro na yon. Kasi pag nagpanotaryo kayo, pipirma kayo doon, yung both party, yung buyer, seller, o kung sino man ang nakaharap, o kung ano mang klaseng requirements sa kailangan mo kung bakit ka nagpapanotaryo. Ngayon, kung gusto mong palitan lahat ng pirma doon,
ng pirma mo talaga, kailangan mong ipatawag lahat ng pumirma doon sa libro na yun. Hindi mo pwedeng gayahin yung pirma ng mga nakapirma doon. Malaking problema ko yun mga kababayan. Kaya posibleng makakalusot yan si Atty. Espera. Naku, posibleng makalusot siya dito sa isa na to. Sigurado tayo pagkatapos ng administrasyon ni Marcos Jr. at nakakulong na yung nanakot sa kanya, may kalalagyan ka, madam. Isa, di ba? So, ikukumpara ko ngayon sa mga naunang mga pangyayari. At saka ano, sir, bakit nung nagpagawa ko lang doon sa executive judge ng Maynila, hindi ba niya nakikita man lang? Siguro kinumpara niya. Kasi sinabi niya, peke agad eh. Di ba sa kanyang desisyon Kaya daw? nung nagpunta ako doon, nagkaharap kami. Ako nga pala, pumunta nga pala kayo, no? Ang sabi ko sa kanya, Judge, hindi naman kako ang pakay ko ay yung matukoy natin kung pirma niya. Sa aking palagay, hindi niya pirma yan. Ayan, opo. Pero merong nagnunotaryo sa pangalan niya sa lugar na yan. Ang gusto ko lang sanang i-request sa inyo kung papayag kayo, makakuha ko ng ilang piraso ng mga ninotaryo niya sa mga nakaraang panahon. Yan. And sabi naman niya, Senator, ano po pagka ganito po kasi ang nature ng request, ay sa Supreme Court po Supreme kayo Court pala yun, dumaan. Hindi naman ako nagpilit, yun pala yung tuntunin. Opo. Hindi pasalamat ako sa kanya. Pero alam niya from the beginning na yung aking pakay, magkumpara lang ako. Opo. Kasi maaaring hindi niya nga pirma yun. Pero pumayag siya na isang tao ang pipirma para sa kanya. Yan ang katotohanan dyan. At sa sandaling ma-establish ko yan, at talagang gagawin ko yan, ngayon pa lang, hindi kita tinatakot, Atty. Espera, may kalalagyan ka. Yan, yung judge naman, nakiusap ako na bigyan ako ng ano man ang magiging... Yun mong banat ni Senator Dante Marcoleta, hindi ho yun pananakot para dito kay Atty. Espera. Una sa lahat, opisina mo yung pinagnotaryuhan. Yung pangalan mo, mayroong nakalagdang ibang tao doon sa pangalan mo. Ngayon, kung pinanotaryo talaga niya, sigurado ko, pinanotaryo nitong si Master Sergeant Orly Gutesa, tapos binawi mo at gusto nyong palabasin ngayon na kung sino man ang amo mo na peke o ika nga walang credibility yung naging testimonya, gayong hindi naman talaga konektado yung dalawa na yan, pinipilit lang i-connect na nitong si Pinky, talaga may kalalagyan ka kay Senator Dante Marcoleta. outcome ng kanyang investigasyon. Hindi niya ako binigyan, diniretso niya sa Blue Ribbon Committee kasi hindi raw ako partido. Yung kayang Blue Ribbon Committee, partido kaya rito? Kasi hindi naman siya pumunta sa Blue Ribbon Committee para doon siya mag-complain, hindi ko pirma yan eh. Dapat ang una niyang ginawa, nag-represent siya doon, pumunta siya sa Blue Ribbon, mag-complain, hindi po akong pumirma niyan. Nakita ko po na noong kayo po nag-hearing, nasinagan ko po, pero hindi po ako yan. So I'm lodging a personal complaint, hindi po ako yan para patutuhanan ko. Ayun, ganun pala proseso. Paano nangyari? Sino ba nagpasimula ng investigasyon? Hindi rin ako, nagpunta lang ako doon kasi alam ko, nababasa ko lang sa na mag-iimbestiga. So sino ang nagpasimuno ng investigasyon? Bakit nasa sentro ngayon? Ito yung pinag-uusapan natin, undermining the whistleblower. Ngayon, ito, i-discuss natin. Kahapon, Jen, ito yung pinakahuling ginagawa nila para i-discredit nila si Gutesa. Okay. Merong post sa isang page na kung tawagin ay Kabayan Patrol. Sinirculate ito across sa social media. Ito yung nakalagay na post na kung pwede na si Direk. Ayan. Ayan, sinasabi niya, Orly Gutesa breaks silence. Pinilit lang ako nila Defensor at Marcoleta. Isip-isipin mo yan, Gutesa admitted that he was forced to sign a fake affidavit against Speaker Romualdez out of fear and pressure. Ito, nakuha na namin kung sino yung gumawa nito eh. Yung page mo mismo. Yung page na ito, ang ginagamit niya diyan ay mga troll farms Makikita mo na troll farms kasi pinakita nila rito, ang mga accounts ay Vietnamese eh. Ganun po? Vietnamese accounts. Ganyan yung strategiya ng mga yan, mga Vietnamese, mga taga Bangladesh, mga ganyan, mga Indian, yung mga account, hindi mo basa pangalan. Ganyan yung strategiya ng mga yan. So kung halimbawa sa 1,500 Vietnamese at yung iba pa Arabic accounts, kunwari, maraming sumusuporta. Maraming nag-suporta at kumo-comment. Oo. Ngayon, ibalik nga natin doon para makita natin. Kung makikita mo doon, sa bandang ibaba, right side, nakalagay Kabayan Patrol. Kabayan Patrol, yes po. So parang ginamit pa yung logo ng isang TV station. Para magmukhang totoo. So nakikita nyo ngayon kung ano ang kanilang pakay. Gumagawa ng isang bagay na hindi totoo. Pinilit namin ni Mike Defensor si Gutesa para gumawa ng isang salaysay. Yan ho lumilitaw dyan. So, isang bagay na kabaligtaran. Ngayon, anong pakay ng mga... Hindi lang ito dyan, kasi kung punta tayo sa pangalawang slide dyan. Yan. May requirements ang Meta kasi dyan, yung Facebook, na bago ka makapag-publish ng ads, kailangan meron kang makikitang meron silang mobile number, no? Yes po. Pinacheck ko yung mobile number. Ito ay nakarehistro sa isang tao na nagngangalang Luis Orbon. Ayan, Luis Orbon. Oo. Okay. So isa sa pangalawang requirements ng Meta, kailangan meron kang email. So makikita mo dyan ang email nila. Ayan, hello@cdgminds.com. Ang kasi, yung ginagamit nila ay CDG. Ang advertiser is CDG Media Minds. Yes. Ay makikita mo, no? So yung phone number nakarehistro kay Luis Orbon. Ayan ang email nila. At ang website nila, nandiyan din dyan, mababasa mo, cdgmediaminds.com. Ang address nila ay Pasig City, NCR. Yes po. So, kung nakikinig si Luis Orbon din, kung totoong tao ba niya? nagtatago bilang CDG Media Minds sa anino ni Luis Orbon. Huwag ka na magtago sapagkat alam mo, kilala kita. Ano ba? Kilala niyo ba? Masyado namang babaw ang pagtatago kasi nila. Halatang akala ba nila? Alam mo, Luis Orbon,
siguro maaring na-underestimate mo ako na hindi ko kayang suriin kung nasaan ka o kung sino ka. Makukuha kita Maghintay ka lang. Kasi akala niya hindi kayo marunong sa computer at saka Nako. hindi kayo marunong sa Expert ko yan. Yan si Senator Rodante Marcoleta. Expert ko yan. Para dito kay Luis Orbon at dito kay attorney ang pangalan ng attorney yun. Attorney. Ito si attorney Espera. Ay naku, may kalalagyan kay Senator Rodante Marcoleta. social media, no? Hindi nga ako marunong, pero may pamamaraan naman. Ayan, tama po kayo. May pamamaraan tayo dyan, di ba? Ngayon, puntahan natin yung ibang slide natin. Oh, yan. Ayan itong CDG Media Minds ay nag-handle ng 4 na pages sa Facebook yan. Bukod doon, meron pa sa iba. Kaya sila ang sabay-sabay na nag-launch ng fake news campaign Opo. at binuboost nila, binabayaran nila laban kay Orly Gutesa. Ayan, makikita nyo isa-isa yan, ano? Oh. Yung number 1, ito yung Kabayan Patrol. Ayan, nakikita mo. Binubus nila. Ang pangalawa, dapat alam mo, sabi niya. Ayan, Ayan, dapat nakikita alam nyo mo. yung kanilang post. Ayan, no? Ano yan Yung pangatlo, Kasi pagka meron kayo nakita, sponsored, sabing ganun. Sponsored. Pagka yung post, meron nakalagay dyan, sponsored, ibig sabihin, no, yung hindi organic yung pagkakita nyo dun sa particular na post na yon. Gumamit ho sila ng pera para umabot sa inyong mga mata yung particular na post na yan. At kasunod ng sponsored by, kung sino yung nag-sponsor doon sa ads na nakita nyo, lahat ho ng mga paninira kay Senator Rodante Marcoleta o pagdi-discredit dito kay Master Sergeant Orly Gutesa, isa lang ho ang nagpa-publish o nag-bubus ng mga post o nag-advertise. Ads ho yan Wala akong kaibahan yan doon sa mga ads ng Milo, ads ng Tang. Ganyan din ho yung mga kababayan, nagbabayad ho sila para makita nyo lamang yung paninira dito sa mga individual na to. Ano ho talaga yan, kumbaga, meron hong malaking tao nasa likod nito mga page na to para talagang matrabaho itong mga individual na talagang napapakita ho nila kung ano ang mga katotohanan dito sa mga ano na to, dito sa mga maanumalyang flood control, kung sino yung mga mastermind. Tuloy mo, Sendante. balita on the go. Expert yan, Ayan, Sendante. ayan, opo. Yung pang-4, chiefs of staff. Chiefs of staff. So ito ay puro fake news campaign. Okay. Anong pakay ng mga taong, bakit sila gagawa ng ganito? Ito yung sinasabi ko sa iyo na pangalawa na undermining the whistleblower. So lahat ng kaparaanan ang gagawin para pagtakpan, para ilihis, para iligaw ang mamamayan. Ang mga taong ito ay, ang kanilang maaring pakinabang dito ay yung taong pinagsisilbihan nila. Siyempre, kumikita sila dyan doon sa mga taong napagtatakpan ng kanilang paglilihis. Yan. Yung kanilang agenda, opo. At para iligaw ang ating mga kababayan na maaaring maisip na nila na, ganun pala yun, ganito pala yun. Kaya natin dinidiscuss din para malaman ng taong bayan na ito ay puro fake news na ginagawa nila para Pagka nakita ho nyo yung isang post, kasi dito sa PH Update, hindi ho tayo nag-advertise dito. Nakita nyo tong video na to, organic ho ito. Ibig sabihin, medyo napapadalas kayo kay PH Update pagka ganun. Pagka sa FB, pagka nakita nyo yung post, tapos meron nakalagay na sponsored, hindi ho organic yun. Yun ho, kung sino man ang meron nakalagay na sponsor doon, nagbabayad ho sila para maihatid sa inyo yung mga particular na post na yun. Kaya nakuha nyo pa mga kababayan, hindi ho hindi organic. Ika nga may halong chemical yan, may halong bayad para makaabot sa inyo yung mga fake news o paninira na yan sa mga individual na nagsasalita ng katotohanan dito sa issue ng flood control scandal. magtakip, para isalba, para proteksyonan ang mga nasa likod ng mga iniimbestigahan natin. At kung nanonood ba yun, nabasa mo ito ni Gutesa, baka humina ang loob yun, ho. Kasi puro, nasaan si Gutesa, nasaan si Orly. Pare-parehas yan, ho. Iba't ibang uri ng ads. Puntahan natin yung isa pang slide direct. Ayan, tingnan mo yan, iba't ibang uri ng ads na puro paninira, iisang target. Si Marine Sergeant Gutesa at ako. Yan, ay may git na 10 ads yan din, ano? Ito ay ni loans magmula ng October 24 hanggang October 29. So talaga palang no? So, ito pa, alam mo, ang kanilang ginagasta bawat araw, Opo. merong range from 500 pesos to 4,000 pesos. Ayun, Grabe, So, gagasta sila. Noong una, medyo nagtitipid Kasi 500 pesos lang. Ngayon, mga cheap naman itong mga ito eh. Naglilin lang ka lang, galingan mo na, di ba? Oo naman. Ayun, siguro naisip nila, teka, baka kailangan Mahirap po kasi yung yung organic, yung tipong magsasalita ka o magpo-post ka. Ngayon, alam mo naman yung pinopost mo ay puro kasinungalingan tapos umaasa ka na mag-viral. Kasi kung ilalabas yun ni Meta doon sa mga tinatarget mong demographics na makakita doon sa particular na post na yon, tapos alam nila kung anong nangyayari o medyo malalim sila sa politika, naiintindihan nila yung dynamics ng politika sa ating bansa. Malamang sa malamang, imbis na like ang makuha mo, dislike. Ngayon, pagka dislike yan, bababa ang engagement. Yan, ibig sabihin, hindi na i-offer nitong si Meta doon sa mga individual na yung interest, kahalin tulad ng mga nag-dislike. Pwede meron ganong factor yun eh. Pero minsan lumalabas pa rin naman yan kahit na maraming dislike. Ngayon naman, kung kayo talagang dinidislike nyo yung mga particular na post na yun, meron din naman time na papakita talaga ni Meta yun para i-dislike mo. Kaso yun ay mga organic, hindi yun hindi yun mga boosted post, hindi sila mga sponsored post. Ano yan mga kababayan? Yung iba dyan, masyado hong obvious yung ginagawa nilang panggigiba. Akala nila pagka ito, tingnan nyo, 10,000 nakakita dito sa post natin na to. Tingnan nyo, 100,000 nakakita sa post natin na to. Pero hindi ho nila maintindihan na yung mga nakakakita, naiintindihan nila na propaganda yung mga post na yun.
Yun hindi nakukuha nitong mga social media manager na to, ng mga kasabagay, mga wala talagang utak to, mga ensaymada at talyanista na to, di ba? Mga walang prinsipyo at paninindigan. No, kaya tayo yung nakakasigurado dito mga kababayan, mulat ng sambayanan. Hindi na ho yan basta-basta madadaan sa mga cheap na post na kagaya ng pinapakita na yan itong si Senator Rodante Nating Marcoleta. pag-ibayuhin. Binubus So na umaabot gusto, hanggang 4,000. Binubus nga sila. Opo. Ang tinatarget nilang audience hanggang 1 million. 1 million users or more. Oo. Yes po, oo. So ang gastos nila sa loob ng isang buwan, umaabot ng between 20 to 30,000 pesos kasama yung boosting din. Oo. So ano ang pakay nila? Oo. Mandin lang. Mailigaw ang taong bayan. At So ang talaga, gastos oo. ay ganun karami para sa ganun patakbuhin yung kanilang mga ads. So kung mga ganon, times 10 kasi mga 10 pa, iba't ibang lugar saan, no? Ibubus nilang lahat, babalak ang kahit paano. So gumagasta sila talaga. So Oo, oo. sa uling slide pakita natin para makita natin. Itong mga slides na to diyan, makikita mo. Pinamonitor ko yan mula ng January 2025. Opo. Nakapost ito diyan. Napuro papuri sa administrasyon. Pero same page po. Same page. Same page, oo. Yan ay puro papuri sa administrasyon. Ngayon ang kabalintunaan dito, Yan. kung ang administrasyon gusto niyang malinis ang skandal na ginawa ng flood control. Opo. Bakit ngayon nagsip sila dun sa paninira Assassination na nangyayari. sa investigasyon na ginagamit namin para tukuyin natin sino ba talaga ang mga tao, malalaking tao na nasa likod ng mga pangyayaring ito. Opo. Eh kung maka-administrasyon kayo, bakit taliwas ang ginagawa nyo ngayon? Sinisiraan nyo ang mga taong lumabas para ngayon pagtibayin, tukuyin, makilala kung sino yung mga malalaking tao. Ba't nagsimula kayo ngayon gumawa ng fake news? October 24 hanggang October 29. Oho. Alam mo kung bakit? Opo, bakit po? Sapagkat merong nagbabanta na itutuloy ang Blue Ribbon Committee itong Nobyembre. November 14 po po, Sen. Ang November nga. Kaya November 14 po. ngayon, tamang-tama lang nasirain si Gutesa. Akala nila ngayon. Kapag pinatawag si Gutesa ngayon, sirang-sira na siya. Akala ngayon ng tao, wala na yan. Discredited na yan. Yun ang kanilang objective. Yun ang Yun strategy. pala. Yung, ako may bago akong witness, surprise witness to. Di ba, yung si Pinky, yung si Pinky Lacson, meron akong witness. Di ba, ang plano nila, tapatan yung mga, wala namang titindi doon sa isiniwalat ni Gutesa. At wala nang titindi doon sa pwesto ni Master Sergeant Orly Guzeta, dito kay Zaldico. Security consultant ho siya. Itong si Zaldico. Hindi naman ho siya Marines na ipinulot kung saan-saan at pinasabi, pinasulat o pinalahad. Naging witness siya dito sa particular na hearing na to. Hindi ho. Malalim ho siya dito sa issue na to. Hindi sabihin na malalim, ibig sabihin alam niya kung ano nga bang nangyari dito sa issue ng ano na to. Yung una, hindi nila alam kung ano yung mga pera-pera na yan, di ba? Mga pang-ayuda yan, pang-akap yan ni Tambaluslos, di ba? O itong si Zaldico, di ba? Kasi marami ho silang pera noon nung nagdaang taon, di ba? May pang-akap sila, mayat-maya, meron silang namimigay ng pera yan si Romualdez. Baka iniisip niya nung iba, ng mga kaalyado ni Romualdez, o baka yung pinamimigay sa atin, doon din galing yan. Hindi, alam, sa tingin naman ho natin, hindi na sa takaw sa pera ng mga yan, hindi na ho nila pa namimigay yan. Kung nakalagay na doon sa Rimowa na bag, Rimowa na maleta, hindi na, sa kanila na yan. Yan ang kanilang objective ngayon. Ngaya lang, medyo mahirapan sila ngayon sapagkat unang-una, ang mga taong bayan ngayon, nalalaman na nila ang pinatutunguhan nila. Yan ang sinasabi natin dyan. Ayun pala, oh. Di natapos tayo ngayon doon sa pangalawa, no, di ba? Yung undermining the whistleblower. The whistleblower, opo. Pagkatapos gagawa sila ng pangatlo. Gagamitin nila yung Blue Ribbon na parang shield. Parang pangtakip din. Oho. Di ba? Medyo, ano yan, Sen, ha? Hindi ba marami ng pronouncements yung mga opisyalis ng Blue Ribbon na si Gutesa fraudulent ang ano nito. Ganyan. So pagdating niya sa wala na siguro, akala nila wala nang maniniwala. Pati kayo ho, dinidiscredit din. Hindi ako ngayon dinidiscredit. Oo. So ano ngayon ang patutunguhan ng ano na yan? Papalihis na. Papalihis na. So palagi ko sinasabi, kung tayo po ay para sa bansa, kung tayo po ay para sa kapakanan ng taong bayan, sapagkat ang ginawa nila ay pandarambong sa kaban ng bayan, ayaw nyo ba na makilala natin kung sino yung malalaking taong nagpasimulan yan? At siya yung talagang, kumbaga ay, sila yung nagpasasa sa pera ng bayan. Walang natira sa mga pobreng Pilipino. Nagagalit ang Pilipino. Ngayon, ang gusto nila, hindi matukoy yung mga yun. Kung ang layunin natin ay isa, makita natin kung sino talaga yung mga tao sa likod ng mga yan, bakit hindi natin gamitin ang Blue Ribbon sa iisang direksyon? Bakit tayo nag-aaway-away? Ba't kinakailangan yung manira ng tao? Tumistigo si Gutesa. Hindi sa kanya sariling kapakanan. Sabi nga natin dyan, nung nakaraan, Gutesa has nothing to gain. Walang mapapakinabang. Gutesa has everything to lose. Yes. Di ba? Pati safety niya. Pero ngayon, pati notaryo, akala mo, siyang may kasalanan. Big deal yung notaryo. Ang totoo niyan siya nga yung biktima rito Nagpanotaryo lang ang tao Siya ngayon pa yung sinisi. Kung iba-iba yan, Sen, mukhang hinahabol na lang yung nagnotaryo dyan. Hindi ba may sinasabi na didimanda raw siya ng paano siya magkakaroon ng kasalanan ng perjury? Umarap nga siya sa Blue Ribbon Committee. Ibang usapan pa yun Sumumpa ako sa harap ninyo. Pinagtatanong ninyo ako. Pagkatapos, igigisa ninyo ako dito sa notaryo. Kaya ko lang naman ginawa yun. Sapagkat yun ang sinabi ni Senator Marcoleta, pandagdag sa aking kumpiyansa sa kanya, ipanotaryo mo yan. Hindi ko nga siya kilala Siya ngayon ang biktima. Siya ngayon pa yung yan. Ginagawa na siya may pakanan yan at ayun. Isa ho muna masigabong palakpakan dito kay Senator Rodante Marcoleta. Ano yan dapat po talaga ganyan yung mga latagan ngayong mga panahon na to imbis na mag-focus tayo dito sa mga testimonya nitong si Gutesa kung saan na napadpad tong usapin na to. Napunta na siya dito sa pirma, notaryo, pati yung pinagpirma sa tingin ko nagpadala ng tao yan si Pinky.
Nagpaano na yan, nagpinacheck nga na yung CCTV, malamang sa malamang. Patakin mo yung restaurant na pinagkainan nila, pinacheck na daw ng Nini Pinky, ng Pinky yan. So yung itong ginawa nila ngayon na pinilit daw namin ni Mike Defensor. Isipin mong gagawin ng mga tao ito. At meron pang, isingit ko lang siya, dagdag ko, meron pang mga ilang yun, mga abogado nagsasalita, na pati daw yung senador, ayaw pang tukuyin yung pangalan niya na nasa likod ni Gutierrez, ay maaari din papanagutin. Isipin mo. Mga abogado dito sana na nagsasalita, ha? Mga abogado? Mga abogado rin po eh. Nakakaawa naman yung mga abogado. Yun po ang sinasabi na. Kasi nga, kung papapaniwalaan nilang tao na pinilit nga namin siya ni Mike Defensor. Yan, yung punto na Di yun. ba? Pati yung doon sa notary na kung bahagi daw yun ng parang pagmamali o pagpeke doon sa kanyang affidavit, eh may pananagutan din daw kayo doon saan. O paano ngayon? Kung mapatunayan na ang dami mo palang ninitaryo, tingnan mo pare-pareho yung pirma. Yun ang malangkot na Paano pananagutan ito? I-disown niya ngayon lahat yun. O paano yung nagpanotaryo sa kanya? Baka mami mag-rally sila doon sa ano na yun. Kung gano'n ka, kasi naka-book 8 na pala siya. Nasa book 8 na ito eh. Kaya palagay mo na lang na 10,000 na tao na yung nagpanotaryo sa kanya. Nako, Kasi hindi ko alam kung gaano kakapal yung ano niya, yung isang libro eh. Yan. Ay, anyways, tatlo na tayo. Pagkatapos, meron pang shifting narratives. Yung ipinapalit-palit Yan, nila. shifting narrative. Di ba? Nag-iiba-iba ng ano. Sabi nila, pwede natin gawing state witness yung ganito. Teka muna, ikaw ang pinakamalaki dyan eh. Ikaw pa magiging state witness. Nakikita mo yung ano, nakikita mo yung pattern. Yes po. Mga pattern ito eh. Kapag ito'y pinagsama-sama mo yung pattern na to, maliwanag na maliwanag, ililihis nila. Ayun. Isisinsay nila yung katotohanan. Kaya pala dinidiscredit din ng mag-asawang diskaya. Kasama yun yun eh. Ito yung panghuli, ito yung diversion and deflection. Yan, diversion and di ba? deflection. Pang-lima. Diversion and deflection. Paano naman daw nila gagawin yun, Sen? Yung ano? Yung diversion and deflection na binabanggit ninyo. I-blame nga nila yung kamukha ng, hindi, may kasalanan yung nakarang administrasyon eh. So yun ang diversion. Di ba? Diversion yung papunta na tayo sa Panto Market Road. Pinipilit nilang palitawin dun sa mga naunang tumistigo. Teka muna, bakit ito lang yan? Paano yung between 2012 to ganito, 2016? Between 2010 to 2016, nasaan yung mga yun? Yun ang diversion. Kaya pala, So ibig sabihin yan, teka muna, kasama ba sila sa 2025 na pati yung budget inilikot ninyo? Kasama ba sila ron? Kasama ba sila doon sa mga tumira ng program? Kasama ba sila doon sa allocable? Kasama ba sila sa leadership? Pinag-uusapan natin eh. One administration ago. So, pag samasamahin mo itong pattern na to, yung isang direksyon eh. Ililigaw natin. Para sa ganun, makaiwas tayo. Para ngayon, makalimutan natin, sila yung matukoy. Mga ilang ano lang naman yan. Alam mo, Pilipino, malilimutin yan. Pag may bagong issue, yan. Yun ang kanilang pag-asa. Kaya mga kababayang nakikinig, wag po kayong bibitaw. Wag niyo pong kalilimutan na ang inyo pong pera, ang pera ng kabanang bayan, ay inaswang po ng mga tao ito. Wag po kayong makakalimot. Iba talaga. Pero ako Iba talaga tong si Senator. Inaswang daw. Yung pera ng sampay ng Pilipino, inaswang. Inaswang mo nitong si Tamba at nitong si Zaldi. man siya naniniwala na higit na nakararaming Pilipino. Ang gusto talaga malaman ang katotohanan sa likod ng ito. Paano nga natin gagawin yun kung pinipilit nilang pagtakpan lahat? Bagamat meron nga yun, sabi nyo nga, kung yan, naliwanagan tayo, may mga ilang tao talaga na nag-ooperate, baka ma-divert nilang isipan ng higit na nakararaming Pilipino, Sen. Ito malinaw na malinaw ito dyan, ha? Kasi isipin mo, nagtatago sa CD Media Minds. Sa anino ng isang Luis Orbon. Nakuha na ito eh. Ang email niya, yan, hello@cdmediaminds.com, website cdmediaminds.com. So, nakapag-comply siya doon sa requirements ng Meta. Kaya siya pinayagan. Kaya lang ito, hindi pwedeng ipagkibit-balikat ito sapagkat seryoso ang ginagawa nila eh. Ay, masibang campaign sin. Panlilinlang na tuwiran at deliberate na panlilinlang. Kaya ito ay ipipilitin ko ang DICT, ang NBI at saka yung CICC na makialam dito. Opo. Dapat maano yan, talaga malaman sa lalo madaling panahon, baka hindi lang po ganyan ang gagawin nila sa mga susunod, Sen. Ang kanilang target is 1 million audience. Subscribers and followers, Kung mapaniwala nga naman nila, yung kahit konti lang, ayaw kung mangyari yung bagay na Kasi yun. yung share, yun po yan eh. Isipin mo, Orly Gutesa, break silence. Pinilit lang ako, Nina Defensor at Marcoleta. Paano kung lumabas ito? At sabihin niyang, hindi po totoo lahat ang mga pinagsasabi ng mga walang hiya na yan. Kaya lang, yung iba na paniwala na. Nakadami. Sa totoo, kasi pagka binasa mo po yung mga reactions, well, ngayon pala napatunayan na yung mga comment, baka yung mga comment na yun, troll din yun eh. Kunyari lang, marami nagko-comment kasi ang haba po ng mga Hindi, napatunayan na namin na troll kasi. Ang karamihan, sa bawat 1,000, halimbawa, yung kalahati, Vietnamese accounts at saka Arabo eh. Ganun po ba? Makikita mo Arabic yung ano eh. Paano mo hindi sasabihin na talagang gawa-gawa lahat ito? Hindi naman organic eh. Kaya makikita mo pati yung mga na kunwari nagko-comment, nag-block yung yung mga kanilang identity, hindi makilala. Ang masakit dito, Jen, may mga taong ganito na kumita lamang, magkaroon lang ng pansariling pakinabang. Yan. Kahit na mali, kahit na mailigaw, kahit na malindang ang mga kababayan natin, gagawin nila eh. Yung problema, yan kasi, yan yung problema kasi dito sa mga ibang social media user na to eh. Diba? Kahit alam na nila na yung ginagawa nila, dispalinghado, itinutuloy pa rin nila para sa pera. Kaya kailanman ng mga kababayan, ang mga Talyanist natin sa Imada Vlogger na yan, ako markado na ho yan sa bayan ng Pilipino. Wala na hong naniniwala sa mga yan. Kahit tignan nyo, yung mga views nila versus sa mga views ng mga taga-suporta nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Doon na nga lang ho sa mga vlogger na, hindi ho kami mahal.
hindi ho mahal ng sambayan ng Pilipino ang mga vlogger. Kumbaga, mahal nila yung mga vlogger na to dahil doon sa kanilang paninindigan kung ano ang tama. At yung pagmamahal na yun, natatapos pagka ikaw, alam mo ng mali, susuportahan mo pa rin. Doon ho natatapos yun. Kaya tignan nyo sila, yung mga Talyanista din sa Imada. Wala ho silang mga viewers kagaya nito si, sino ba malupit mag-views dito kay Banat Bay? Di ba? Malulupit itong mag-views yan si Banat Bay. Siya ang pinakamalaki mag-views sa mga Duterte supporter kung tayo naman dito naman sa PH Update, naman tayo. Wala naman tayo sa kalingkingan niya ni Bay, no? Talagang malupit yan si Bay. The best yan. Ano nakabaligtaran ang mangyari? Maisip ng mga taong katulad dito na isa lang ang buhay ng tao dyan di ba? Totoo po naman. Tumulong ka na lang sa bansa mo Kaya lang talagang meron pa rin. Ito pandarambong sa kabang bayan. Nako. Akalain mo pakakasangkapan ka para pagtakpan mo ang ginawa nito Grabe. ng mga tao sa likod ng mga Ang salitang magagamit lang natin dyan kasuklam-suklam, di ba? malyang flood control projects. Masisikmura mo ba? Masisikmura mo ba? Pakakasangkapan ka sa pagtatakip ng pandarambong sa kabang bayan. Kumita ka lang. Anyway, doon sa pangatlo sinabi yun sa Blue Ribbon kasi na-expect na marami ay magbabalik ang session ninyo at ng Blue Ribbon sa announcement po ay by November 14. Ano ang ine-expect ninyo? At siyempre, dapat mabantayan din Kasi sa ito ng ating mga mga pahayag kabayan. nila, tatawagin daw nila si Gutesa para gisain sa ganito, o kaya siya ay pinagsakdal na sa DOJ para humarap sa kasong perjury. Anong perjury doon? Siya nga ang biniktima ng taong kinasangkapan ng notary public na yun Pagkatapos siya pa ngayon ang ipagsasakdal mo. At saka, nowhere to be found daw itong Gutesa. Tapos sabi daw, sabi ninyo, nasa pagkukup ng Philippine Marine, sabi daw ni dating Congressman Mike Defensor. Kaya tuloy na pilitan magsalita yung Philippine Navy. Teka, wala sa pagkukup namin, yung Gutesa na yan. Kaya sabi naman ng isang nagsasalimbayan ang fakery news. Fakery, gano'n. So, bahala na kayo dyan, di ba? Basta wala tayong sinasabing mga fake dito. Ayan. Ang ating ginagawa, ilabas kung sino gumagawa ng mga fake news na ito. Opo. Masarap pong abangan yan, sir. So magkatabay tayo. Alas 5:15 na. Magbabalik pa po ang... Ayun na nga mga kababayan, dito na natatapusin ang ating reaction video. Maraming salamat po sa pag-support sa page. Mag-ingat po kayo lahat. Isang palakpakan pa para dito kay Senator Dante Marcoleta. Mahalin mo natin ang Pilipinas.